may magandang development. Si Chis Escudero, siya ba si Boy Insert? Iniimbestigahan na ng COMELEC. At hindi lang siya, may kasama pa siyang 2 senador at may kasama pang mga local officials na kumandidato sa 2022, again 2022 pinag-uusapan natin dito ha, na tumanggap ng donasyon mula sa government contractor. Uy, bawal yun. Sabi ng COMELEC, bawal yun. Pero si Chis Escudero umamin mismo. Nakatanggap siya ng 30 milyones na salapi mula sa kontraktor na mismong si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagpangalan. Itong isa na kontraktor na ito ay kabilang sa 15 na nakakuha ng napakaraming flood control projects sa buong Pilipinas. Paano ngayon yan? Umamin mismo si Chis. Hindi na ba alam yun? Matalino to magaling na abogado, senador, dating governor, dating congressman. Naging congressman ba siya? Pero basic yan, dapat alam niya na bawal tumanggap ng donasyon mula sa government contractor. Pero bakit pa rin po tinanggap ni Chis Escudero yung 30 million pesos na yan? Napakalaking halaga niyan. Itong Center Waste Construction, binuhin mo 30 million donation at nakakuha po yan ng 5.1 billion pesos flood control projects. Isa pa, si Joel Villanueva, dyan sa Bulacan. Biruin mo ha. Dyan sa Bulacan, napakaraming ghost projects. Kaya kawawa yung mga taga-Bulacan Hindi mawawala yung baha dyan dahil yung mga pondo ng gobyerno na supposedly pampatayo ng mga flood control projects, kinukulimbat. Uy, kasama ba si Joel Villanueva dyan sa inimbisigahan ng COMELEC? Ito, basa tayo. Headline, 15 minutes ago, medyo mainit-init pa ito, no? 3 senators being probed for contractor donations. Hulaan natin sinong 3 senador na to. 1, Chis Escudero. 2, Joel Villanueva. Uy, hindi ko alam. 3, wala akong ideya. Ang sure na sure ako na kasama sa iniimbestigahan si Chis Escudero dahil siya ay umamin. Nasa kanyang sose na 30 million yung nakadeklara dyan na donasyon sa kanya ng government contractor. Bawal yun Top 1 pa yan yan ang pinakamarami. At again, declared yan. Paano yung hindi mga declared? Doon sa 30 million, hindi mo naman i-declare lahat yun Kasi may limitations Commission on Elections Chairman George Garcia said poll bodies vote appropriate investigation, the results of which will be out in 2 to 3 weeks, extends to all candidates, not just the ones generating headlines. So swerte ni Chis, may kasama siya. Hindi lang siya mag-isa na iniimbestigahan dito. Kasama po dito yung ilang mga senador at ilang local government officials. Alam mo, mabilis lang yan, mabilis lang yan ma-detect kung sino yung mga politiko na nakatanggap ng donasyon. Kasi diba, after the elections, required ang lahat ng kumandidata na magpasa sila ng SOSE. At dyan naka-identify kung sino yung kanilang mga campaign donor at magkano yung dinonate sa kanya. So, di ba, may mga pangalan dyan. Mabilis na ibabangga yan doon sa website sa isumbong mo sa pangulo.ph na ginawa nila sa DPBBM. Andiyan dyan lahat ng pangalan ng kontraktor. Di ba, bilis mo naman matutukoy kung sino yung may-ari ng tawag dyan, construction firm na yan. Kung sino man yung kontraktor na yan, mabilis matutukoy yan. Nasa SEC Mabilis mo na ma-access yung data dyan. Now, pagbanggain mo yan, yung nakalahad doon sa sose ng politiko at yung datos ng SEC at datos doon sa sumbong sa pangulo.ph, ma-identify agad ng COMELEC kung sino. Naku po, anong mangyayari? Ako out of delicadeza na lang to. Kung ako kay Chis, mag-resign na ako dyan. Kasi diba, biruin mo, Senate President ka. Basic yan, na bawal ka tumanggap ng donasyon mula sa government contractor, tinanggap mo pa rin. Ano mukhang iharap mo dyan? Diba? Campaign contributions of at least 4 bets during the 2022 elections are currently under review to determine if they received donations from government contractors according to Commission on Elections, sabi po ni Chairperson George Garcia. In fairness sa COMELEC, mabilis kumilos. In fairness sa kanila, ang credibility ng COMELEC ay hindi pa naman questionable, no? May ibang agency kasi questionable na yung credibility dahil sa mga allegations ng corruption. Ito, in 2 to 3 weeks, lalabas na yan. No, sana wag muna patayin nila itong issue. Kasi pag napatay na itong issue sa mga flood control projects, wala na, makakalimutan na natin yan. Mas lalong nandyan sila, mananatili sila dyan. Kailangan i-call out itong mga senador na to, itong mga mambabatas na ito, na kumulimbat ng salapi mula sa mga flood control projects. The poll body chief said the review covers 3 senators and 1 local bet dyan po sa Bulacan.
At hindi na po in-specify yung identities ng mga politiko na ito. Buti na lang talaga na deklara yan ng presidente itong war on floods ng kanyang State of the Nation address. Kung hindi niya na-deklara yan, mag-enjoy lang yung mga yan. Magpapakasasa lang yan, hindi ititigil. Yung kalokohan na yan sa flood control na naging practice na ng napakahabang panahon. Weak leader pa si PBBM yan na kaya niyang banggain yung mga mayayaman na mga kontraktor, billionaires itong mga contractors na to, kaya niyang banggain itong mga congressman, kaya niyang banggain itong mga presidente. Anyway, siya po, mga senators, kasi siya naman po ang presidente. Wala na dapat mas matindi pa sa kanya. Sige, bilyonaryo ka, sige, paimbestigahan kita. Ang kakampi ng presidente, taong bayan eh. Lugi ka dyan, wala kang kawala dyan. Sisigilin at sisigilin ka ng taong bayan. Hintayin natin yan. Kung 2 weeks o 3 weeks, o first week or second week ng September, makikita na po natin yung resulta nitong investigasyon na yan. At sana mag-resign ang mga dapat mag-resign. Mag-apology. Actually, hindi enough yung apology eh. Kasuhan. Kasi malamang yan, may mga mababatas dyan mag-apologize lang. May mga senador siguro or House of Representatives member na mag-apologize lang. Pero hindi enough yung apology. Millions of pesos ang pinag-uusapan natin dito, tanggalin yung mga yan. O out of delicadeza, magsipag-resign kayo. Kung ikaw ay party list, may pinangalanan din si Action ng party list, magpapalit ka ng inyong representative kasi nakakahiya sa taong bayan. Mahiya ka naman, di ba? Sabi ng presidente, mahiya ka nga naman. Pero hindi enough yun dahil makakapal na talaga mukha nito mga leche nito eh. Sabi pa ni Sir Yayam Dizon, mga leche kayo eh. Kasuhan yung mga yan. In a report that Escudero slammed as a demolition job, it was revealed that he received 30 million pesos from Lawrence Lubiano, ang presidente po ng Center-Based Construction and Development Incorporated. Sabi ni Cheese. Hindi ito makakalimutan. Sabi sa balita, sabi sa press con. No? Ito po ay parte ng demolition job. By demolition job daw po laban sa kanya. At ang may kapakanan, dyan sa demolition job na yan ay ang House of Representatives. Yan ang sinasabi. So, kasalanan pala ng House yan. Kasi sinisilip siya. Demolition job. Ibig sabihin, black ops. Ginagawa lang itong mga issue na to para siraan siya. Sirain ang kanyang reputasyon. Yan ang gusto niyang palabasin dyan. Black ops lang. Pero, naglabasan yung mga dokumento na talagang nakakatanggap siya ng donasyon. So, paano demolition job yan? Kasi kung demolition job yan, gagawa ka ng mga peking issue para idiin yung tao. Eh, hindi naman peki yung issue. Totoo yung issue. At siya mismo umamin siya na nakatanggap na rin siya ng 30 million pesos. Paano naging demolition job yan? Ito pong Centerways, yung kumpanya po ni Lawrence Lubiano, ay kabilang po siya sa 15 contractors na nakakuha po ng 20% ng lahat ng flood control projects sa Pilipinas na nagkakahalaga po ng 545 billion pesos. 20% yan ka-coffee. Grabe ha. Pinagkatian talaga nila ang bilyones. Hindi. Escudero admitted that he is friends, kaibigan. Sila ay magkaibigan with Lubiano, his top donor, but denied helping the Sorsogon-based firm bag contracts when he was the provincial governor from 2019 to 2022. Uy, nung governor daw siya ng Sorsogon, hindi niya raw tinulungan na makakuha ng kontrata itong kanyang kaibigan noong 2019 to 2022. So, kailan lang? Ito lang. Nung sinundan na siya, sa kanya tinulungan. Talagang friends talaga sila. Kung hindi mo kaibigan yan, hindi mo bibigyan ng 30 million yan. Na-declared ha? May mga undeclared pa dyan. Kung hindi kita kaibigan, bakit kita bibigyan ng 30 million? At kung ako kontrakto, bakit ako magbibigay sa'yo ng ganyang halaga, 30 million, nang walang kapalit yan? Nang hindi mo ko tutulungan na makakuha ng project sa gobyerno, paano ko kikitain yung ginastos ko sa inyo? 30 milyones yan. Diba? Para naman kakapanganak lang natin, lulukuhin pa ang taong bayan na hindi out of kindness lang yan. Wow, out of kindness? Nag-donate ng 30 million, mabait yan? This is out of kindness. I don't expect any in return. Wow, walang kapalit? Donasyon lang? Para sa'yo yan. Dahil mabait ako. Or mabait ka sa tao. Para sa'yo yan. Nung walang kapalit? Ano yung 10 piso? 100, 1,000? 30 million pinag-uusapan natin dito. Now, umamin si Cheese, nakatanggap siya. Philippine election law prohibits government contractors from donating to campaign kitties. Hindi alam ni Cheese yan na government contractor yung kaibigan niya. Baka mamaya, linyahan niya, hindi ko alam na contractor pala ng gobyerno. Wow, edi wow.
governor ka ng Sorsogon, hindi mo alam yung mga malalaking kontraktor na nasa Sorsogon? Pag yan talaga i-deny yan, hindi ko alam yan na kontraktor siya. Kasi yan lang ang lusot niya eh. Kasi bawal na bawal yan. According to Section 95C of the Omnibus Election Code states that, and I quote, natural and juridical persons who hold contracts or subcontracts to supply the government with goods or services or to perform construction or other works are banned from directly or indirectly contributing to partisan political activity. Linaw-linaw. Hindi tayo abogado. Ordinaryong tao tayo, pero malinaw na malinaw yan na kapag may kontrata ka sa gobyerno or kahit subcon pa yan or subcontract yan, bawal ka mag-donate directly or indirectly. Pero anong ginawa nitong kontraktor? Pagmamalabis. Yung nag-donate naman, yung tumanggap naman ng donation, o sige, okay, tanggap. Election yan, kailangan ko ng pondo. Dapat alam niya yung kapalit niyan. Definitely dapat. Hindi na pwedeng i-deny na hindi ko alam yung kapalit niyan. Dahil hindi magdo-donate ang tao ng 30 million out of kindness sa politiko. Posible siguro sa mga foundation, pero sa mga politiko, I don't think so. The poll by the chief brought up potential legal loopholes in election laws that complicate the process of holding either candidates or government contractors accountable. For one, it is unclear if the section extends culpability to the candidates themselves. For another, candidates are only required to list their contributors' occupations. Kaya nga dito sana papasok yung investigation in aid of legislation. Kasi may mga loopholes yung existing na batas. Sana, si Bagcoleta, bilang siya naman ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ma-raise itong issue na to. Yung donasyon ng mga kontraktor sa mga politiko. Kasi ano yung legal, may legal violations definitely. Ano yung consequences if they violate itong section na to? Ano yung pananagutan na tumanggap ng salapi? Kasi malinaw na kapag tumanggap ka ng pera, mahihirapan kang tanggihan yung kontraktor na yan na nagbigay sa iyo ng malaking halaga. So, unsubconsciously, matutulungan mo itong contractor na to na makakuha ng project sa gobyerno. E paano kung hindi siya yung best contractor for the project? Na-impluensyahan mo na. Kasi nasa position ka eh. Tawagan mo lang, sige, DPWH kung sino yan dyan. Pare, yung kaibigan natin, tumulong sa atin ng kampanya yan. Nagbigay yan ng 30 million. Baka naman. Alam na ibig sabihin yan. Diba? May pananagutan din yung tumanggap dyan. Posibleng walang pananagutan yung tumanggap dyan. Yan ang purpose ng investigation in aid of legislation. Pag-usapan ninyo yan. Hindi lang para isa-isahin kung sino yung mga contractor na yan. Bagamat mahirap, no? Mga senador, mga congressman, ibisigahan nyo yung sarili nyo. Mahirap paniwalaan yan, pero yan ang purpose ng aid of legislation. Baka kinakailangan palitan, i-revise yung election omnibus code. Para mas mapabigat pa yung penalty o kung ano man po. Basta ma-adjust yan. Kasi mismo si Garcia mismo si Comelec ang nagsasabi na may loophole. May butas. May kakulangan yung batas. Mabaguhin yan. Sinong magbabago dyan? Mga magbabatas. Diba? Makakawata ang bayan dyan eh. Si Lacson eh. Kung napakinggan niyo yung privilege speech ni Lacson, napakatibay ng privilege speech niya. Very comprehensive. May mga ebidensya siya. Sana masundan yan. No, hindi magtapos siya sa privilege speech. Sinasabi nga ni Sir Yayan, talaga pong seryoso. Ang Senado, kung anong parte ng gobyerno, ituloy ninyo yung kaso. Tulungan ninyo na yung case build-up para makasuhan yung mga dapat makasuhan, ma-blacklist yung mga dapat ma-blacklist, yung congressman, senador na mananagot ay dapat mapanagot, yung mga opisyal ng DPWH kung sino pa man na involved dito sa corruption, sa flood control, ay mapanagot. Yun lang yun eh. Kasi kung puro hearing, tama nga naman yung sinasabi ng mga netizens, kung puro investigasyon dyan sa Senado, pahiyaan lang ng walang penalty, walang nagdudusa, unfair yan. Di ba? Dapat may managot dyan. Ituloy-tuloy na talaga yan. Si Presidente na mismo nagsabi, in fairness din naman sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, nakikinig sila doon sa sinasabi ng Presidente. Imbestigahan nyo yan. Not directly instructing the Senate, no? Pero out of their initiative, they conducted this investigation. Pero sabi ng Presidente, mananagot kayo. Bago matapos yung kanyang termino, gusto niya may maging accountable dito sa nakawan ng pera para sa flood control. In fairness sa Presidente, political will ito eh.
Wala na siyang pakialam, babanggain ko kayo kahit mga politiko rin kayo. Kahit hindi niyo ako suportahan sa gobyerno ko, babanggain ko kayo dahil pera ng taong bayan po, pinakialaman ninyo dito. Di ba? Malinaw na mensahe yan ng ating presidente.